Habang naglalakad silang dalawa ni Chu Ziyu at ang Yao Si Holy Daughter papunta sa bilog na liwanag na ang unang level, nagsalita naman ang Yao Si Holy Daughter kay Chu Ziyu na ang nakalaban daw ng Holy Sun na ang succubus na si Chen Ye ay medyo sikat sa younger generation sa mga uri ng mga halimaw, at sa sitwasyon daw ngayon ng Holy Sun dulot ng kanyang pag-atake sa nilalang na yun, kanya daw natitiyak na ang karamihan sa mga demon ay kikilos laban sa Holy Sun. Sabi naman ni Chu Ziyu sa Yao Si Holy Daughter na gusto daw niya nakikilos ang karamihan sa mga halimaw laban sa kanya. Dahil sa ngayon daw kulang siya sa mga spiritual stones, kinakailangan daw niyang makuha ang kanilang mga pagmamay-ari na mga spiritual stones kapag kikilos sila laban sa kanya. Hindi naman nakasalita ang Yao Si Holy Daughter sa gustong mangyari ni Chu Ziyu at kanya na lang itong tiningnan galing sa likod. Sa ilang sandali na paglalakad nakarating na silang dalawa sa bilog na liwanag. Sabi pa ni Chu Ziyu sa Yao Si Holy Daughter na ito na daw ang unang level na bilog na liwanag, maghanda na daw ito dahil silang dalawa ay papasok sa bilog. At nang nakapasok na silang dalawa sa bilog na liwanag makikita silang dalawa na nakarating sa ibang lugar, makikita sa kanilang harapan ng isang arena at mayroon din maraming mga disciples, saad pa ni Chu Ziyu sa Yao Si Holy Daughter na ang pangunahin daw sa antas na ito ay sinusubukan ng iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban. Ang pumasa lang sa pagsubok na ito ang pwede na magpatuloy, or kung hindi sila daw ay makukulong dito. Napalingon naman si Chu Ziyu sa kanyang likod, dahil mayroon nagsalita sa kanya. Saad pa nito na sa wakas daw nakita niya sa lugar na ito si Chu Ziyu. At dagdag pa ng isang tigre habang nagpapalabas ng killing intent sa kanyang katawan. Na oras na daw na kanyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. At makikita na nagkakatitigan na sila Chu Ziyu at ang isang demon, makikita naman si Chu Ziyu na seryoso lang na nakatayo, ang succubus naman na si Chen Ye, ay masyadong natuwa, at sa kanya naman isip-isip na mag-ingat daw si Chu Ziyu sa kanyang kaharap ngayon na si Wang Shanzhu, dahil ang demon daw na makakalaban ni Chu Ziyu ay masyadong malakas. Sabi naman ni Tian Yao sa succubus, na si Chu Ziyu daw ay pumili ng isang kalaban na mayroong matigas na buto na mahirap basagin. Nagsalita naman si Chu Ziyu kay Wang Shanzhou na tumigil na daw ito sa kakadaldal, nainis naman si Wang Shanzhou at agad niyang hinampas ang kanyang sandata sa sahig ng sobrang lakas na nagdulot ng pagka-crack sa sahig. Agad naman lumikha ng malaking bato si Chu Ziyu gamit ang kanyang true martial art upang pang-atake sa demon. Habang ang demon naman ay natawa sa ginawang atake sa kanya ni Chu Ziyu, sabi pa nito kay Chu Ziyu na mayroon daw itong bagay na nagawang mapatay ang kanyang kapatid. Ngunit siya pa rin daw ay kulang laban sa kanya. Sabay kanyang hinampas si Chu Ziyu gamit ang kanya teknik na true martial art technique, at madali lang itong naharangan ni Chu gamit ang kanya din teknik. Sabi pa ni Chu sa demon na masyado lang daw niyang pinagmamalaki ang kanyang lakas. Nagulat naman ang demon na si Tian Yao dahil ang ginamit daw na teknik na pangdepensa ni Chu Ziyu ay ang 36 na true martial art, hindi pa daw niya nakita itong teknik na ito sa kanyang buong buhay, napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung nakuha daw ba ni Chu Ziyu itong teknik na ito bilang kanyang gantimpala dito sa lihim na kaharian. Maging ang ibang mga disciple ay halos tumilapon na sa ginawang atake ng demon kay Chu Ziyu. Nasabi na lang ng babae na hindi daw niya inaakala na masyadong malakas si Chu Ziyu dahil nakayanan niyang depensahan ang kanyang sarili sa ganoon na atake sa kanya ng demon. Ang isang lalaki naman sa gitna ay kanya na lang nasabi na ang lakas daw ng demon na si Wang Shangjun ay hindi ordinaryo. Ngunit kaya pa rin daw itong sabayan ni Chu Ziyu nang hindi man lang nadedehado. At makikita na nga si Chu Ziyu na naghahanda na ng kanyang pag-atake upang kanyang turuan ng leksyon ng demon. Sabi pa ni Chu Ziyu sa demon na siya daw na maliit na tigre ay kailangan na seryosohin ang kanyang ibibigay na atake sa kanya. Gamitin na daw niya ang kanyang mga huling alas para makaligtas sa kanyang atake. Hindi naman nakinig ang demon sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu bagkus mas lalo pa itong nagalit at sumisigaw na kanya daw tatapatan ang atake ng ating bida sa kanya. Sa ilang sandali nagkasalpukan na nga ang kani-kanilang mga atake at makikita sa buong lugar ang malakas na pressure dulot ng kanilang pinakawalan na atake. Dahil sa salpukan ng dalawa na pabulwak na lang ng dugo sa kanyang bibig ang demon, samantalang si Chu Ziyu naman ay parang hindi man lang napinsala sa kanilang matinding salpukan, saad pa ni Chu Ziyu sa demon na hindi na daw siya masama dahil nagawa daw niyang pigilan ang kanyang ginawang atake sa kanya. Nagsalita naman ang demon na si Tian Yao sa kanyang mga kasama na demon na kung papanuuri na lang daw ba nilang lahat na pinapatay ng isang tao ang kanilang kasamahan na si Wang Chanzhou,
kailangan daw nila siyang tulungan, sabi naman ng succubus na si Chenye na salakayin na daw nilang lahat si Chu Ziyu. Nagalit naman ng mga tao sa gustong gawin ng mga demon, at agad silang sinabihan ni Chu Ziyu na hindi na daw nila kailangan na kumilos laban sa kanila. Manood na lang daw ito sa kanya kung paano niya papatayin itong mga halimaw na ito. Dahil matagal na panahon na daw nung huli pa siyang pumatay na bilang siya at kung gaano ka walang awa. At sa ilang sandali makikita ang malaking kamay na pinakawalan ng ating bida upang durugin ang mga demonyo na nakakalat sa buong lugar. Sumisigaw naman ang mga demon at humihingi ng tulong, at ang iba naman ay kanilang nasabi na wala daw awa si Chu Ziyu sa kanyang mga kalaban, tumakbo na daw sila. At makikita din ang dalawang mapangahas na demon na kanilang iniinda ang ginawang teknik ni Chu Ziyu na ang tinatawag na 36 na true martial art na ang sky flipping. Wala naman sinayang na oras si Chu Ziyu at agad niyang binigyan ng malakas na sipa ang demonyong tigre. At ito ay nagdulot sa pagkatilapon ng demonyong tigre papunta sa malayo. Sabay bigla na lang lumitaw si Chu Ziyu sa dalawang demon na mayabang at agad niya itong isinakol. Sabi pa ni Tian Yao kay Chu Ziyu na halos hindi na makahinga sa ginawa ni Chu Ziyu na kung balak daw ba niya siyang patayin. Ang kanya daw lolo ay ang lord ng mga uri ng halimaw. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na kung sa tingin daw ba niya na sa paggamit niya sa pagkakilanlan ng kanyang lolo ay matatakot na siya na kanya siyang patayin. Sabay ginamitan ni Chu Ziyu si Tian Yao ng teknik na ang 36 na true martial art na ang Dragon Ketcheng, dahil dito lumabas ang kaluluwa ni Tian Yao sa ginawa sa kanya ni Chu Ziyu at ang succubus naman ay nagulat dahil madali lang pinatay ni Chu Ziyu si Tian Yao. Ngiting sabi naman ng succubus kay Chu Ziyu na sandali lang daw muna dahil wala naman daw silang pinag-awayan dalawa. Hindi na daw kailangan ni Chu Ziyu na gawin sa kanya itong bagay na ito. Gagawin daw niya ang lahat na ipapagawa sa kanya ng ating bida basta pakawalan lang daw niya siya kahit na ang pakikipagtalik sa ating bida ay kanyang gagawin. Nagulat naman ang succubus dahil sinigawan lang siya ni Chu Ziyu na ang pakikipagtalik daw sa kanya ay isang nakakatawang pakinggan, at sa totoo lang daw hindi niya pinapatulan ang mga babae na katulad niya. Sigaw pa ng succubus kay Chu Ziyu habang dahan-dahan na itong nawalan ng buhay, na si Chu Ziyu daw ay mamamatay ng pinakamasakit na kamatayan dahil ang kanyang nakakatandang kapatid na ang The Unlimited Hell ay tiyak na maghihiganti para sa kanya. Ang demonyong tigre naman ay wala nang nagawa kung hindi kanya nalang tinitingnan ang dalawa niya na kauri na mga demon na pinapatay ni Chu Ziyu sa kanyang harapan. Matapos pinatay ni Chu Ziyu ang dalawa, naglakad naman ito papunta sa demonyong tigre. Saad pa ng demon kay Chu Ziyu na panalo na daw siya sa kanilang laban dalawa. Gawin na daw niya ang pagpatay sa kanya. Sabi naman ni Chu Ziyu sa demon na hindi na daw siya masama dahil hindi siya katulad ng kanyang dalawang kasama, at nagpalabas na nga si Chu Ziyu ng isang formation. Sabi pa ni Chu Ziyu sa demon na ito daw ay isang Great Seal formation, kanya daw malalaman ang kanyang mga lihim sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang kaluluwa gamit nitong formation. Napasigaw naman ng demon na hindi makapaniwala sa ginawang formation ng ating bida dahil ito daw ay isang Dao curse. At sa ilang sandali habang sinasakal ni Chu Ziyu ang demonyo, sa kalangitan naman ay lumitaw galing sa itaas ng ulap ang isang malaking kamay na pinapalibutan ng mga maraming kidlat. Natakot naman ang Yao Si Holy Daughter dahil ito daw ay isang daluyan ng karma. Ang dakilang Panginoon daw ni Wang Shan ay kumilos na sa kanyang mga kamay. Wala naman pakialam si Chu Ziyu kung ano ang mga kaganapan bagkus kanya lang pinagpatuloy ang kanyang ginagawa dahil nakapaghanda na daw siya ng formation. Itong kaluluwa daw ni Wang Shanzhou ay madudurog at sisirain ang kanyang sarili. Matapos mapatay ni Chu Ziyu si Wang Shanzhou, mayroon naman nagsalita sa kanya sa kalangitan, na kanya daw papatayin ang Taisu Holy Sun balang araw. Nagtanong naman ang Yao Si Holy Daughter kay Chu Ziyu na paano daw niya nalaman na ang kaluluwa ni Wang Shanzhou ay naglalaman ng curse ng Dao. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na nag-iingat lang naman daw siya, hindi daw niya inaasahan na mayroon palang curse ng Dao ang kanyang kaluluwa. Natawa naman ang Yao Si Holy Daughter sa mga kaganapan, sabay kanyang sinabihan si Chu Ziyu na ngayon daw ang mga tao na lang ang nasa unang pagsubok ng space trial, ang kailangan na lang daw nilang gawin ngayon ay pumasa sa pagsubok. Sa ilang sandali makikita ang Yao Si Holy Daughter na kausap niya si Miss Bai. At kanya itong sinabihan na ang taglay daw na lakas ngayon ni Miss Bai ay hindi na nakapagtataka na kaya niyang pumasa dito sa pagsubok, ngunit bakit mananatili na lang daw siya dito? Sumagot naman si Miss Bai sa Yao Si Holy Daughter na madali lang naman daw sa kanya ang pumasa sa pagsubok,
Ngunit ang mga hamon daw dito sa arena ay nahahati sa 3 grado na ang A, B, at C. Ang makakalaban ng grade C ay 2 minor stages na mas mababa pa sa kanyang level at ang makakalaban naman ng grade B ay ang isang expert na katulad niya ng level. Ang grade A naman ay kahaharapin ng isang minor stage na mas mataas pa sa kanya ng stage level. At kapag mas mataas pa daw siya ng stage level ng kanyang makakalaban, ito ay pinipigilan ng kanilang cultivation, katulad na lang na kapag mas mataas pa ang kanyang cultivation sa kanyang makakalaban, ang kanyang cultivation ay magiging mas mababa na lang sa isang totoong lesser saint, at dapat din daw nilang patayin ang kanilang mga kalaban sa 5 quarter sa loob lang ng 1 oras simula noong pumasok ka sa loob ng ring. Sa loob naman ng arena lilitaw dito ang isang makakalaban sa unang quarter, at 2 naman ang makakalaban sa pangalawang quarter, sa pangatlong quarter naman ay 4 ang lilitaw na mga makakalaban, 8 naman ang lilitaw na kalaban kapag nasa pang-4 na quarter, sa 5 quarter ay lilitaw ang 16 na makakalaban sa loob ng ring. At sinabi pa niya na ang nilalang daw na nakaitim ay hindi biro ang kanilang lakas kapag pinagsama, at napabuntong hininga na lang si Miss Bai dahil noong huli daw na kanyang hinamon ng grade A, muntik na daw siyang namatay sa gitna ng kanyang pakikipaglaban. Nagsalita naman ng isang lalaki na ang paghamon daw sa maraming mga lesser saint na mayroong mababang cultivation ay masyadong mahirap. Mayabang naman silang sinabihan ng Yao si Holy Daughter na si Chu Ziyu daw ay isa lamang daw palace stage, ang kanya daw makakalaban ay isa lang godly skill stage. Hindi na daw ito mahirap kay Chu Ziyu na makapasa sa trial sa pamamagitan ng kanyang taglay na kapangyarihan ngayon. Natigil naman ang pinag-usapan ng tatlo nang bigla na lang nagsalita sa kanila si Chu Ziyu dahil hindi daw niya hahayaan na magsayang ng oras, ang pag-aaksaya daw ay nakakahiya, dapat daw nilang gamitin ang kanilang mapagkukunan sa makatwiran. Bahagya naman pinapawisan ang tatlo habang kanilang tinitingnan si Chu Ziyu dahil wala man lang itong pakialam sa kanilang pinag-usapan, bagkus ang iniisip lang nito ay ang mga resources na kanyang makukuha galing sa kanyang napatay na demon. Saad pa ni Chu Ziyu sa kanila na isa lang naman daw grade A ang kanilang kahaharapin, ang resulta daw nito ay hindi pa nila nalalaman, tutal sila naman daw lahat ay mayroong sapat na lakas na parang isang itim na kabayo. Sabi pa sa lahat ni Chu Ziyu na kung sino daw ba sa kanilang lahat ang maunang lumaban sa arena, sumagot naman si Miss Bai kay Chu Ziyu na hindi daw sila makapasa sa antas ng grade A. Pwede daw ba na ang ating bida na lang ang mauna na lumaban sa arena? Wala naman sinayang na oras si Chu Ziyu at agad itong tumalon papasok sa arena upang siya na ang maunang lumaban. Nag-notify naman ng system at kanyang pinakita kay Chu Ziyu ang kanyang pwedeng pagpilian kung anong antas ang kanyang lalabanan. Sabi naman ni Chu Ziyu sa system na syempre ang kanya daw pipiliin ay ang grade A, at nasabi na lang niya sa kanyang sarili na ang kanya daw guide ay hindi binanggit ang patungkol sa antas ng grade A, hayaan daw niya muna ito na kanyang subukan, kung ito ba ay magbibigay sa kanya ng isang gantimpala. Sa ilang sandali makikita na nga na bigla na lang lumitaw ang 2 nilalang na makakalaban ni Chu Ziyu sa loob ng arena. At ito ay pareho na mayroong antas ng Peak of Godly Skill Stage. Nagulat naman si Miss Bai at ang Yao si Holy Daughter at nasabi na lang ni Miss Bai na kung ano daw ba itong nangyayari, bakit 2 daw ang lumitaw na makakalaban ni Chu Ziyu. Sabi naman ng Yao si Holy Daughter na sa ganito daw na sitwasyon si Chu Ziyu daw ay kanyang kahaharapin ang mga atake ng 32 na mga mayroong antas ng Peak of Godly Power Skill Stage. Ang mga cultivator daw na ito ay mahusay gumamit ng mga combo na mga teknik, ang mga nilalang daw na ito ay masyadong mahirap talunin. Ngunit nabigla naman ang Yao si Holy Daughter nang kanyang nakita na madali lang tinalo ni Chu Ziyu ang isa niya na kalaban gamit ang true martial art na ang Mountain Breaker Seal, at hindi lang doon dahil agad na lumitaw si Chu Ziyu sa harapan ng isa pa niya na kalaban at agad niya itong binigyan ng malakas na sipa sa katawan na nagdulot ng pagkatilapon nito. Nasabi na lang ng Yao si Holy Daughter sa kanyang sarili habang hindi makapaniwala sa nagawa ni Chu Ziyu na hindi na daw nakakagulat kung bakit gusto ni Chu Ziyu na kanyang piliin ang 36 na true martial art na ang secret technique. Dahil pala kaya nitong e-counter ang mga pamamaraan ng mga nilalang na nakasuot ng itim, ang isang lalaki naman ay kanya na lang nasabi na dahil alam daw ni Chu Ziyu ang pamamaraan ng 36 na true martial art, ito daw ay makakatulong sa kanya upang maka-advance sa isa pang level. Natawa naman si Miss Bai na kanyang sinabihan ang Yao si Holy Daughter na sila daw 2 ng kanyang kaparehas ay nakakainggit,
Napasabi naman ang Yao Si Holy Daughter na inaakala daw niya na kulang si Chu Ziyu sa pamamaraan ng close combat technique, kaya pumili siya ng 36 na true martial art, at kaya din niya pinili ang katulad ng sa kanya para makipag-sparring kay Chu Ziyu. At makikita ang Yao Si Holy Daughter na hindi maalis ang kanyang tingin sa loob ng arena kung paano nakikipaglaban si Chu Ziyu sa mga nilalang na nakasuot ng itim. Dahil pala madali lang tinalo ni Chu Ziyu ang kanyang mga nakalaban sa panglimang yugto nang wala man lang kahirap-hirap, hindi naman makapaniwala si Miss Bai sa kanyang mga nasaksihan dahil madali lang daw nakapasa si Chu Ziyu sa panglima na yugto. Ito daw ay masyadong mabilis, sabi naman ng Yao Si Holy Daughter na ngayon daw ay haharapin na ni Chu Ziyu ang pang-anim na yugto. Ang kanya daw makakalaban ay nasa gitna na ng antas ng isang lesser saint stage. Sa arena naman makikita si Chu Ziyu na inaatake na ng kanyang makakalaban sa pang-anim na yugto, habang siya naman ay kanyang inaanalisa kung gaano kalakas itong kanyang makakalaban. At sabay binagsakan ni Chu Ziyu ang kanyang mga kalaban na nakapaligid sa kanya ng gabundok na malaking bato na nagdulot ng malaking pagsabog sa buong paligid. Makikita ang isang nilalang na nakasuot ng itim na parabang naging sandwich sa gabundok na bato na ibinagsak sa kanya ni Chu Ziyu. Nabigla naman si Chu Ziyu dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang nakaitim na nilalang at ito ay naghahanda na ng kanyang espada upang kanyang hampasin si Chu Ziyu, ngunit madali lang naman itong sinipa ni Chu Ziyu ng pagkalakas-lakas gamit ang pamamaraan na ang pang-36 na True Martial Arts Break. Matapos natalo ni Chu Ziyu ang pang-6 na yugto, makikita naman na biglang lumabas ang isang nilalang na kanyang makakalaban sa pang-7 yugto. Nasabi na lang ni Chu Ziyu habang kanyang tinitingnan ng kanyang makakalaban na itong nilalang daw na ito ay nasa antas na ng 8th layer of Lesser Saint Stage. At biglang nag-slash ang nilalang upang kanyang patamaan si Chu Ziyu at ito ay nagdulot ng malaking pagsabog sa buong paligid, mabuti na lang madali lang itong naiwasan ni Chu Ziyu, at kanya na lang nasabi na ang killing intent daw ng nilalang na ito ay lumagpas na sa isang formation stage, parang tumuntong na daw ito sa Dao entering stage. At kapag matamaan daw siya ng isa lang na beses ng atake ng nilalang na ito natitiyak niya na siya ay magdusa ng malubhang sugat. At titingnan daw niya kung magagawa niya siyang mapatay sa pamamagitan ng kanyang buong lakas na aabot na sa kanyang limitasyon. Sa ilang sandali ginamit na nga ni Chu Ziyu ang kanyang teknik na tinatawag na Everything Die, at kitang-kita sa buong paligid ni Chu Ziyu na dumadaloy ang kanyang makapal na pulang aura. At agad na inatake ni Chu Ziyu ang kanyang kalaban ng sobrang bilis na nagdulot ng pagkatalo nito sa isa lang na atake ni Chu Ziyu. Dahil doon makikita sa harapan ni Chu Ziyu na nagkapira-piraso ang katawan ng kanyang kalaban, sabay nag-notice ang system dahil binabati daw niya ang ating bida dahil kanya daw na kumpleto ang hamon ng grade A na hamon, dagdag pa nito na dahil natapos daw ng ating bida ang mga hamon ng higit pa sa buo, ang kanya daw score ay lubos na tumaas. Pakiusap pumili daw ito ng 2 gantimpala sa ibaba. At pinakita na nga ng system ang pagpipilian ni Chu Ziyu na gantimpala. Ang una ay pagbutihin ang kanyang Dao Foundation, ang pangalawa ay 50 milyon na Divine Spiritual Stone, pangatlo ay Physique Enhancement, ang pang-apat ay pagpapatunay sa Digest Shumi Mountain. Samantalang ang 2 magandang babae naman ay hindi makapaniwala sa nagawa ng ating bida. Nasabi na lang ni Miss Bai na agad lang daw pinatay ni Chu Ziyu ang nilalang na mayroong antas ng 8th Lesser Saint, ito daw ay nakakabaliw, sabi naman sa kanya ng Yao Si Holy Daughter na kahit daw ang Emperor noong ancient time ay kasing lakas lang ni Chu Ziyu noong kabataan pa nito. Nagsalita naman si Chu Ziyu sa system na ang kanya daw pipiliin na reward ay ang una at ang pang-apat, sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na ang pagpapabuti daw ng Dao Foundation ay pangarap ng karamihan ng mga cultivator. Ngunit itong pang-apat na gantimpala na ang patunay sa Digest Shumi Mountain ay tumutukoy sa tuktok ng bundok ng The Void 3, paano daw naging ordinaryo itong malaking bagay na ito, ang pagkakataon daw na makapunta sa Digest Shumi Mountain ay hindi niya palalagpasin. Nag-notify naman kay Chu Ziyu ang kanyang system na ang kanyang Dao Foundation ay naabot na ang kasalukuyan na limitasyon, at hindi ito pwede na mapahusay, pakiusap pumili daw ito ng isa pang gantimpala. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na tutal hindi naman daw niya kinakailangan ang pagpapaganda sa kanyang katawan kasama ang kanyang primordial sacred constitution dahil ang kanyang pangangatawan ay isa ng malakas. Dahil doon ang pinili na lang ni Chu Ziyu ay ang milyon na mga divine spiritual stones, tuwang-tuwa naman si Chu Ziyu sa kanyang sarili, dahil itatago lang daw muna niya itong 4 na milyon na mga divine spiritual stones,
Ang kanya daw paglalakbay ngayon ay sulit pa rin kahit hindi niya nakuha sa bandang huli ang Dao Secret Technique. Gulat naman ang tatlo sa kanilang nakita, dahil ito daw ay kahanga-hanga dahil unang beses pa daw nilang nakakita ng ganito karami na mga spiritual stones na gantimpala. At sa ilang sandali pumasok na nga ang Yao Si Holy Daughter sa arena dahil sa ngayon daw oras na niya upang kanyang haminin ang pagsubok, at makikita na nga na inatake ang Yao Si Holy Daughter ng nilalang na kanyang kalaban sa arena, at agad naman siya na gumamit ng teknik katulad ng ginamit ni Chu Ziyu na ang 36 na true martial art. Sa labas naman ng lihim na kaharian sa Huang Mountain, makikita ang mga demon na nagsalita na ang Tai Su Holy Sun daw ay masyadong malakas. Mayabang naman silang sinabihan ng isang babae na kung naasar na daw ba sila. Ang kanila daw Holy Sun ay naabot ang kanyang lakas dahil sa kanyang sariling pagsisikap, maaari daw nilang ipadala pa ang kanilang mga juniors kung hindi pa sila kumbinsido sa lakas ng kanilang Holy Sun. Agad naman pinatigil ni Meng Dai sa kakadaldal ang babae dahil magbigay daw ito ng paggalang. Sabi naman ng babae kay Meng Dai na hindi naman daw siya nagkamali dahil pinalakas ng moral ng Holy Sun ang mabait na moral ng mga tao sa pagkakataon na ito ngayon. Sa isip-isip naman ni Meng Dai na itong kanyang manyakol daw na disciple ay nakakuha ng pansin sa karamihan, kailangan daw niyang mag-ingat dahil baka kaharapin niya ang hindi inaasahan na kabiguan.